Sa organic chemistry, isa sa mga importanteng kailangan natin malaman ay yung mga salita na ginagamit para i-describe yung mga compounds natin. Kumbaga yung mga adjectives natin, no? So sa isang video, pwede nyo actually unahin panoorin yon, di-discuss ko yung functional groups. Pero dito, kasing importante rin na malaman natin yung mga salita. Kasi kung hindi pala natin naintindihan kung ano yung mga salita na to, parang kunwari lang naintindihan pala natin tas yun pala hindi maliwanag. So, lilinawin na natin ngayon pa lang. Una, sa mga organic compound natin, marami tayong salita para i-describe, no, yung kanilang outline, skeleton, or minsan ito yung tinatawag nila na framework, no? Framework. So, ano yung ibig sabihin nito? Maraming paraan kasi para malaman natin kung or para i-describe natin yung itsura ng compound. Ay, ganyan yung itsura niya. How do I describe it? Okay? So una, meron tayong mga tinatawag na open chain compounds. Pag sinabi mong open chain yung compounds, ibig sabihin yung kanilang itsura, they have open ends. So kunwari, sa skeletal drawing na to, sa skeletal formula na to, this is an open end. Open kasi hindi siya nagsasara, no? Nakaiwan lang siya na nakabukas ng ganyan. Saka ito, open end rin to. O ito, open end yan. So yan, mga yan, open chain ang tawag. Pero cyclic, ibig sabihin, they form what we call a ring. Sa geometry, para ito yung matinatawag natin shapes or polygons. Kunwari, yan, hexagon. Cyclic, yan. Okay? Then open chain. Kasi kahit maghanap ka ng open end, di ba? May end ba dito? Wala, kasi nakasara siya. So ring ang tawag dito or cyclic ang tawag dito. So actually, sa lahat ng example dito, ito lang yung tanging ring natin. Ngayon, itong mga natitirang open chain, pwede nating ihiwalay at tawagin siya na linear o branched. Pag linear, ang ibig sabihin ng linear, okay, it has only two ends. Di ba sa geometry, ang line, ito line, may dalawa siyang open ends. Okay? So, ang linear na framework or skeleton, dalawa rin lang dapat ang open end. Kunwari, ito. Ilan yung open end ng compound na to? Ito lang sa kaliwa, tapos ito yung end sa kanan, wala nang iba. So I could say, this thing is linear. Ito, alam na natin cyclic yan, so sulat ko lang. Ito naman, ilan yung open end? Dalawa lang ba? Hindi, di ba? Tatlo. So ibig sabihin, imposibleng maging line yan. Ang tawag na dito ay branched. Kasi di ba, tulad ng sanga ng puno, okay? So if this is yung main na trunk niya, may mga branch ang nakalabas. So yung kumbaga kung ito yung linear formula, ito yung dalawang open end, yung mga extra na open end, yan yung mga branch. Kunwari, kung isipin natin na ito yung linear part ng compound na to, ito yung dalawang open end, yung extra na end dito, yan yung nagba-branch out. Actually, it's a matter of perspective. Depende yan kung paano mo siya tingnan. Pwede mo ring isipin na yung open end, yung linear part natin ay ito. So ito yung linear part. Tapos itong open end na extra, ito yung branch. Okay? Yan. Ito, linear or branch? Okay? So ito, hindi ganun ko-obvious kasi condensed siya. Pero this one is linear. Kasi itong carbon is one of the open ends. Tapos ito naman sa kabilang dulo is another one. Tapos wala nang extra. Diretso lang siya. Actually, linear makes sense sa condensed kasi kita nyo, diretso lang siya. Pero, mag-ingat kayo kasi minsan may makikita kayo, kunwari ito, CH3, naka-parenthesis. Ang ibig sabihin ng CH3 na naka-parenthesis is, okay, yung CH3 na yan, nakadikit sa carbon na nauna sa kanya. So, CH3 parenthesis means na yung CH3 na yon is actually nakadikit dito sa carbon na to. Eh, kung ganyan ang itsura niya, di ibig sabihin, ito is an extra open end. Ito sana yung dalawa para maging linear. May sobra pa. This one is now a branch. So, branched itong compound na to. Actually, kung ito, ginawa ko siyang skeletal, point, apat na point. Actually, ito, condensed version lang neto na sa taas. Di obviously, dapat pareho silang branched. Ito na sa baba. Okay. Ito, no, linear pa rin to. Baka sabihin nyo, paano po nag-linear? Nag-bend siya. Hindi naman yun yung point, di ba? Ang point, may dalawa siyang open end. Ito yung open end sa taas, tapos tuloy-tuloy siya, bumaba. Tapos yung open end niyang isa pa, nandito.
Dalawa lang. So, linear pa rin tawag doon. Ito naman, this is one end. Tas, ito makikita mo, hindi na siya, imposible na maging linear ito kasi pipili ka, akit ba ako o bababa? So, kunwari, pag binaba ko to, lalabas, ito na sa taas is a branch. So, obviously, branched naman to. Kapag naman cyclic ang isang compound, hindi rin siya basta-basta, no? Kasi marami rin tayong mga extra terms na ginagamit. So, kunwari, as per the number of ring members, pag sinabing number of ring members, remembers means yung atoms sa ring. Okay? So, kunwari, eto nakikita ko, 'di ba, pag skeletal carbon. So, carbon, 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 carbon. Nakikita ko, ilan yung carbon sa ring na to? 5. So, I could say that this thing right here is a 5-membered ring. Okay? Or ito naman, ilan yung member. Take note, hindi ko sinasabi dito na carbon lang dapat, no? Basta atom. So, kunwari, itong nitrogen, counted ba yun? Oo, counted pa rin. So, ilan yung ring member ng ring na to? 1, 2, 3, 4, sama to, 5, 6. So, 6-membered. Ito rin. So, parang isipin nyo na lang, kung ano yung itsura niya, okay, sa geometry, ganun din yung ring member. Mukhang pentagon, 5-membered. Mukhang hexagon, 6-membered. Ito mukhang hexagon rin, 6-membered. Do take note that you have to repeat this process for every ring. Okay? Ano ibig sabihin? Makikita nyo kasi dito na yung unang tatlong example ko na to, as per the number of rings, gaano kapag tinagalog to, di ba? Ilan ang bilog? Ito isa lang. Itong buong ring, isa lang yan. Ito isa lang, isa lang. Technically speaking, itong tatlo, pwede mong tawagin na monocyclic. Isang ikot. So, ito rin, monocyclic. Ito, monocyclic. So, ito rin, isama na natin. Monocyclic yan. Tapos, ilan yung atom sa ring? 1, 2, 3, 4, 5. Mukhang pentagon. 5-membered. Ito kasi nasa taas, kunwari. Isang ring pa lang ba siya? Pa rin? Hindi na, di ba? Kasi isa, dalawa. So, now, this is actually, hindi na siya mono. Bicyclic na siya. I could say this is a bicyclic ring. Tapos, pag tinanong mo, ilan yung ring member, linawin mo muna. Anong ring ba tinutukoy mo? Ito o ito? Luckily, sa case na to, pareho naman silang 6 members. So, in this bicyclic system, both rings are 6 membered. Okay? Yan. Hindi mo pwede sabihin, ilan yung members ng ring sa lahat? Per ring lang yun. Okay? Kunwari, ito. Itong nandito is also bicyclic. No? Kasi, dalawang ring. 1, 2. Tapos, ilan yung members ng ring na to? 4 member. Ito rin. 4 member. Do take note that you could also describe their composition. Pag sinabing composition, ano yung mga atom na kabilang sa ring? Pag carbocyclic, ibig sabihin, puro carbon lang yung nasa loob. Kunwari, ito, carbon, 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 carbon. So, pwede ko sabihin, itong ring na to is carbocyclic. Okay? Carbocyclic. Minsan, pwede rin natin tawagin siya na homocyclic. Diba? Pag sinabi mo homo, it's a prefix that means the same. Homocyclic kasi pare-pareho lang naman siyang carbon. Ito naman, okay, dahil may isa akong hindi na carbon, hindi mo na pwedeng sabihin carbocyclic kasi merong hindi carbon na eh. So, ang tawag na dito is heterocyclic. Hetero, meaning different. Why? Because this one is a different atom or a hetero atom. So, ibig sabihin, kahit isa lang na hindi carbon ay nasa ring. Heterocyclic siya. Automatic. Okay? Ito naman, okay, puro carbon. So, ito naman is homocyclic or carbocyclic. Ito may oxygen, so heterocyclic na. Ganun lang. Ito naman, puro carbon, 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 carbon. Point pa rin to, carbon pa rin yan. Carbon, carbon, carbon. So, homocyclic. Tapos ito, baka tanongin nyo, paano po to? Isa-isain ba rin namin? Ang tradition, kapag pag carbo or heterocyclic, sinasama mo na lahat. So kunwari, sa bicyclic system na to, may isa akong nakitang nitrogen. Automatic yung buong ito counted na as heterocyclic. Ganun yung sistema madalas. Okay? Ngayon naman, okay, additional practice. So, ito, popos ko, 5 seconds, no? Gusto niyo sagutin, go lang. But after 5 seconds, I'll answer them myself. Lahat ng detalye, go nyo lang. Okay. So, unahin ko na yung madali. Ito. So, this one obviously is monocyclic. Isang ring lang.
Apat yung ring members, so 4-membered ring. Tapos may hindi carbon, so heterocyclic. Bilis lang, no? Ito naman, ito madali. This one, 1, 2, 3, 4. So tetracyclic, tapos puro carbon, no? Puro carbon. So carbocyclic or homocyclic. Tapos, kung gusto nyo isa-isahin yung ring members, go lang. So ito, hexagon 6, 6, hexagon din 6. Ito naman, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Yan. Ito naman is tatlong ring, so tricyclic. Tapos may kakaibang atom, di na carbon, so heterocyclic. Tapos 6-membered is actually tatlong hexagon, di ba? Hexagon, hexagon, hexagon. So 6-member, 6-member, 6-member. Okay? Minsan, pag tinatamad na kami, ang tawag na namin dito, 666 ring system. No? Ito naman is bicyclic, obviously, dalawang ring. Ito ay 6-member. Ito 5, so we could call this a 6-5 ring system. Tapos, dahil may isang nitrogen, automatic, heterocyclic na yan. Okay? Interesting kasi gusto ko masabihin, important, lahat ng ring na to may significance. Pero, saka na, basic pa lang naman to. Okay, isa pang importante yung kailangan malaman na terminology ay saturation. Okay? Pag sinabi mong saturated ng isang compound, it means saturated na siya. Di ba pag tinagalog mo saturated, it means puno ng. Puno ng ano? Puno ng hydrogen. And ang ibig sabihin nun, pag puno na ng hydrogen siya, actually, lahat ng bond mo ay single. So kung gusto mo shortcut, no, gawin natin shortcut. Saturated means purely single bonds. Kasi the moment na meron ng hindi na saturated, ibig sabihin, hindi na puro single bond. That means may at least kahit isa lang na carbon-carbon double bond or carbon-carbon triple bond. Take note, nililinaw ko na dapat yung double or triple bond ay between two carbons kasi kunwari may nakita ka, CH3C double bond, wala, acetic acid. Tanongin ka, is this unsaturated or saturated as a whole? Most would say that this is a saturated compound pa rin kasi hindi naman kinakount ang double bond kapag C at ibang atom. So dapat C double bond C or C triple bond C. So kunwari, ito, puro single. Tama? Single, 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 single. Saturated yan. Or ito, single, single, single. Actually, hindi to counted. No? So single, 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 saturated. Saturated, saturated, saturated. So mapapansin nyo, wala actually tayong pakialam. Kung siya ay open chain, linear, kahit i-branch ko pa to, doesn't matter, gaano kahaba siya, ring ba siya, heterocyclic, 6-member, bicyclic ba siya, o monocyclic, we don't care. Basta walang double o triple bond sa dalawang carbon, saturated. Kaso, the moment na merong kahit isa lang, kahit as in, ito lang, kahit isang double bond, unsaturated na to. Kahit dalawa, isa nga lang unsaturated na eh. Unsaturated din to. Ring ka, doesn't matter. Basta may double bond, unsaturated. Sobrang haba, pwede po ba yun? Dami ko single bond. Wala. Basta may isa nga lang na double bond, automatic, unsaturated na tawag. It doesn't matter if you're open chain, you're linear, you're branched, you are a ring. Doesn't matter if you're carbocyclic, heterocyclic, may triple bond, double bond, or double plus triple bond. Ilan yung double bond? Doesn't matter. Basta meron kahit isa. O dalawa, o tatlo na double o triple bond, kahit in combination, lahat to unsaturated. Okay? So madali yung distinction niya. So I hope that makes sense. Ngayon, di ba pag sinabi na natin unsaturated, actually madalas pag unsaturated, ibig sabihin nun may double bond. Kapag meron tayong two or more double bonds, meron pang additional adjectives, no? And I think it will be helpful to know them. So kapag unsaturated siya, tapos meron akong 2 plus or 2 or more double bonds, you could use these words depending on how they are placed, no? Pag sinabi mong una muna, isolated, pag sabing, di ba pag tinagalog, tinranslate natin to sa Filipino, isolated means magkahiwalay. Pag sinabi natin isolated, ibig sabihin, meron akong dalawang double bond, pero they are isolated. Baka sabihin nyo, paano po yung isolated? Ano ibig sabihin nun? Isolated means two or more carbon-carbon single bonds ang naghihiwalay dito. So, kunwari, single bond,
single bond. So, kunwari, ito yung unang double bond, ito yung pangalawang double bond. Ilan yung naghihiwalay na single? Dalawa. So, minimum yun. Basta dalawa o mas mahaba pa or mas marami pang single bond ang nasa gitna, we could say isolated siya. O kunwari, double bond, tapos single, 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 single. Di lalong isolated yan. Mas malayo. Di ba? Pag cumulated, actually, ibig sabihin ng cumulated, magkadikit. Di ba? So, ibig sabihin, yung dalawang double bond, as in literally, they are beside each other. Or pwede mong isipin, pag cumulated, meron kang carbon sa gitna na naghahawak ng dalawang yun. Okay, characteristic yan pag cumulated. Kapag conjugated, di ba kasi pag cumulated, walang single bond sa gitna, magkadikit siya agad. Pag isolated, 2 or more. So between 0 and 2, ano yung nasa gitna? 1, di ba? Ang conjugated means there's exactly one carbon single bond in between. Kunwari, ito si double bond 1, ito si double bond 2. Maglagay lang ako ng isang single bond. I could say this one is a conjugated system. Or pwede rin natin sabihin na ito ay alternating. Kasi if you think about it, di ba? Paano yung arrangement na ito pag conjugated? Double, single, double. Salitan, kumbaga, di ba? Double muna, tas single, tas double. Tas actually, pwedeng tuloy-tuloy yun. So, kunwari, yan. Double, single, double, single, double, single, double. Conjugated yan. A perfect example of a conjugate system that's very popular, I think kahit first time ko tong tawagin, alam niyo na rin tawag dito, this one is called benzene. And this one is perfectly conjugated kasi double, single, double, single, double, single. There's something very special about this, so wag niyong kalimutan ang ibig sabihin niyan. Now, here are additional examples. Can you tell me if it's saturated or unsaturated? Tapos, kapag pwede mong gamitin yung words na to, then do it. Una, ito malamang walang double bond, so saturated agad. Ito, may double bond, so unsaturated. Pwede mo ba siyang gamitin ng conjugated, cumulated, isolated? No, kasi dapat 2 or more. Ito, isa lang yung double bond. Ito, automatic, may double bond, so unsaturated. Ngayon, pwede ko na bang gamitin to? Yes. Kasi meron akong dalawa eh. So, ano sa tatlo gagamitin ko? Cumulated, isolated, o conjugated? Ang arrangement ay double, single, double. Salitan, so meaning this one is conjugated. Ito, walang double bond, so saturated. Ito, may double bond, so unsaturated. Kaso, anong arrangement? The answer is isolated. Tama, kasi ito yung double bond, ito yung double bond, ilang single bond sa gitna. Kahit tumingin sa baba, dalawa. Kahit sa taas, dalawa. So basta 2 or more ang nasa pagitan ng single bond, iso siya. How about this? Of course, may double bond, so unsaturated. Pero anong unsaturated? May dalawang double bond eh. Ito ay cumulated. Kasi yung dalawang double bond ko, hawak ng isang carbon dito. Ito naman, of course, walang double bond, so saturated. Tapos finally, of course, may double bond, so unsaturated. Now, this is interesting. Notice that sometimes, itong tatlong salita na to, nakakalito rin. Kasi kung ito, ang gagamitin ng basis ay itong nasa baba, you would say that it is conjugated kasi, di ba? Double, single, double. Pag sa taas naman, ang magiging sagot mo ay isolated kasi double, double, tapos dalawang single. But usually, in the case na nagko-conflict si iso at conjugated, we usually pay more attention kasi may something special sa conjugated arrangement. So here, if you are forced to select only one answer, ang mas safe na sagot dito ay conjugated. At kung curious kayo bakit, malalaman nyo rin in the future what's so special about it. So these are the adjectives na feeling ko kailangan nyo. At by finishing this, feeling ko mas handa na kayo para sa mga susunod na diskusyon.